O siya. Ito na, duktungan na natin yung pinag-uusapan natin doon sa Mark Ramos channel. Ay kayo naman, na-late lang ng konti. Sabi ko sa inyo kasi kinuha ko muna yung video ni Roque. Ano, nagpapaliwanag na ngayon mga kababayan. Dahil, eto ha. O, nandyan na si Chaicher, nandyan na si Joel Q ng Cerese Force, nandyan na, sino pa nandyan? Si Sir Edong, nandyan na din po. O, si Mark Ramos nandyan nagpapaliwanag, si Max Safe, sino pa? O yung iba pa, no? Si Ma'am Neng Gigi nandyan na din. Mark, saan ka na? Nandito na nga. O yan. Eto kanina ho mga bossing, pinag-uusapan natin doon sa Mark Ramos channel. Di po ba? Na yun nga po, ang Philippine government po mga kababayan ay nag-submit na para i-request si Harry Roque na iuwi na po ng bansa. Mahaba-haba na din po kasi ang pagtatago ni Roque, mga boss chief sir. Although alam natin, no? Pero si Roque ho ay kumakapit mga kababayan doon sa waiting time nung kanyang asylum. Yan. Pero pag naubos ho yan, mga boss, maniwala kayo sa hindi. No? Pag naubos po yung oras, panahon ni Roque nung pag-request niya ng asylum, ang ending din po niyan, bagsak din po niyan ay iuwi din po ng Pilipinas yan at makukulong mga kababayan dahil po doon sa kakaharapin niya na kaso na human trafficking po. Yan ang ating mga pag-uusapan sa araw na ito, no? Sabi dito, di ba? Kung matandaan niyo po mga kababayan, mahirap lang kasi nagpo-project siya na siya ay di umano'y biktima ng political persecution. Wala namang ganon. Lahat naman nakadepende sa ebidensya. Yan yung idinahilan ni Harry Roque doon po sa Netherlands o kung saan siya nandoon, sa Holland. Yan yung dinahilan niya. Ay, ako po, kasi pinupersa o iniipit ako ng gobyerno ni Bongbong Marcos kasi sobra todo ang pagsuporta ko kay dating Pangulong Duterte. Yun yung kanyang idinadahilan. Kasi sobra-sobra ang pagtatanggol ko sa mga Duterte. Kaya daw po siya iniipit ni Pangulong Bongbong Marcos o ng gobyerno. Eh kaso mga kababayan, wala naman po talagang ganon. Di ba? Kung matandaan nyo ho, mga boss chief sir, bago nawala si Roque, bago po mapasubo sa mga ganitong sitwasyon, sa Pilipinas po, umaatin pa yan ng mga hearing. Di ba? Umaatin pa ng mga hearing ho yan. Kaya lang ho, may isang hearing na talagang wala na. Na dead end na ho siya. Na corner na ho siya, mga boss chief sir. At yung hearing na yon ay nire-request nila na magbigay ka ng ebidensya na magpapatunay na totoong yung kaperahan mo ay galing doon sa pinagbentahan ng lupa ninyo. Yun po mga kababayan. At bago umalis pa nga si Roque din doon, di ba? Sinasabi niya, sige po, ako po ay tutugon doon na ipakita yung ano niya na yan, mga dokumento. Wala na, mga boss. Kinabukasan, nagtago na ho si Roque. Kinabukasan, hindi na ho nakita. At ang naging sunod na ho, mga bossing, nakita natin si Roque doon po sa the Netherlands na kasama ni Sara Duterte at ni Robin Padilla. Dahil po yun yung unang araw na yun ho yung unang araw, mga boss chief sir, na tawag dito? Na nakulong ang dating Pangulo doon sa Netherlands. Ngayon ho, mga kababayan, since ayan, ang Philippine government submitted Interpol Red Notice Request versus Harry Roque. Ngayon po, syempre, ipapakita ko na po sa inyo ang paliwanag ni Harry Roque. Sabi ni Manu, hindi kaya mas makasama kung iuuwi si Roque dahil mas maa-access siya dito ng mga obstructionist. Hindi ho, may mapakukulong naman agad dyan. Meron paraan para hindi na kain, lagyan ng apple sa bibig si Roque. Grabe kayo kay Roque. Samahan nyo kay Roque. Eto, mga bossing. At tingin ko dito, ramdam na din po ng Pilipinas na yung asylum niya ay malapit na pong ma-deny. Kaya nga po ayan, nag-uumpisa na silang
trabahuin si Roque. Eto na po. Sa whirlwind, sa isang Latest po ito mga kababayan, 2 oras lang po nung ipinost ni Harry Roque to. Sabi ni Maxip, malaman pa kaya yung joint account nila AR? Yun ang tanong. Pero si AR de la Serna, mukhang piloto na eh. Di ba? Mukhang piloto na eh. Oh, nag-aral ng pagkapiloto at yun ang idinahilan niya kung bakit daw doon siya sa Pogo umuuwi. Di ba, Ma'am Alaga? Oh, Ardayan, Cereza Force. Game! Roque! Banat! Paliwanag! pero malinaw na malinaw. Wala kayong ebidensya sa akin for human trafficking dahil ang ebidensya nyo lang, yung ako'y nag-represent. Roque, unang-una, hindi kinakailangan na ikaw yung kukulong, ikaw yung mga magagawa ng mismong krimen. Kapag ka ikaw ay dawit diyan sa Pogo, malamang sa alamang, talagang masasama ka diyan. Roque, kagaya ni Cassandra Leong. Oh, yung mga yan, mga boss yan, di ba? Si Alice Guo, mga boss yan. Ikaw parang boss ka naman din do sa di ba? Sa Pogo. Oh, malamang hindi porket ikaw yung nagkulong, hindi ikaw yung tumawag, hali kayo, punta kayo dito sa Pilipinas, tapos magtatrabaho, maganda ang trabaho ninyo dito, no? Tapos Pogo ang kababagsakan, porket hindi ikaw yung kumonekta sa kanila, walang ebidensya sa iyo. Hindi ganoon yung Roque, no? Pagkabilang ka diyan, malilintikan ka, napapasubo ka. Sa whirlwind, sa isang kasong ejectment na hanggang Supreme Court ay nakabinbin ngayon. At pangalawa, yung pagsama ko sa PAGCOR kay Cassandra. Ano naman ibig sabihin doon? Lawyering yan. Kasalanan ba mag-lawyer? Tapos sasabihin nyo, trafficking. Pero kala ko ba hindi ka lawyer ni Cassandra Leong? Hindi ka lawyer sa Pogo? Bakit nagsasalita ka? Lawyering ngayon yan. ginawa nyo nga yan para mapauwi ako, para mapakancel ang passport ko, para maka-red notice alert kayo. Pagdating sa passport, bahala na po si judge. Ako na may nagtitiwala sa kanya. Okay? Sigurado ka, baka mamaya kapag pagka kinancel yung pasaporte ni Harry Roque, ang sasabihin nito, ganito, wala na talagang hustisya sa Pilipinas, nabayaran na pati si judge. Ganyan naman ho yung mga yan, di ba? Sabi ni Max Safe, tapos si AR pa pala ang magsusundo, kilig na naman si Roque. Naku po. No? Tapos, may weekly na dalaw. No, si Roque, ay naku po, kilig na kilig talaga yan, mga bossing, pero doon po sa Oblo, meron din daw po mga gwapo, no, na pwedeng maging executive assistant ni Roque, mga kababayan. Wag nyo kung inaano, kung ano-ano iniisip nyo tuloy. Bahala na siya. Basta ako, malinaw po ang definition ng fugitive from justice sa batas mismo. Kung ang gustong gamitin ng batas ay common meaning ng fugitive from justice, siguro hindi na. Madami pa nga kinukwento sila Pebbles Talakera na nakasama mo doon sa Hong Kong na kesyo daw magaling kang magpabagsak ng gobyerno, 'di ba? Roque, ikaw daw ang may sabi noon.